Wala pong na-depress ng isang araw lang. Kung paano ang temptation, hindi yan one time, big time. Lahat yan may proseso. Yung temptation, tutuksohin ka ng Monday, Tuesday, Wednesday, kagat ka naman ng kagat. Pagdating ng Saturday, nakakagat ka na, tsaka kailalaglag. Ganon din ang depression. Hindi yan nangyayari in a day, in a week, or even in a month. Siguro, cast all your anxieties on Him. Lahat ng alalahanin mo, lahat ng kabiguan mo, lahat ng frustration mo, wag mo ibato sa mga tao sa paligid mo. Ibigay mo kay Lord, Lord, I am frustrated. I am angry. I am hopeless, helpless. Ibato mo kay Lord. Kasi, pag sa tao mo binato, malamang sa malamang di ka maiintindihan ng mga yan. Pilitin man nilang maintindihan ka, hindi 100% kang maintindihan. Kapatid mo, magulang mo, asawa mo, boyfriend, girlfriend, hindi 100% makakaintindihan. Tao lang yan. Pero pag kay Lord mo binato, 100% maiintindihan. Lahat sabihin mo. Kaya nga sabi niya, because He cares for you. So hindi kanya susumbatan, hindi kanya aangalan na bakit ganyan. Alam, itong mga karanasan natin, frustration, everything, stress, chronic stress, burnout, gagatungan pa yan ng demonyo para lalong lumala. Kumbaga nag-aapoy ka na nga sa problema at sitwasyon mo. Dadagdagan pa ng demonyo ng maraming gatong at gasolina para lumala, para makarating ka sa depression. Kaya ang sabi dito ni James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Talagang surrender ka lang kay Lord. Wala kang pag-asa, wala kang matatakbuhan para maging ligtas sa mga labanang ganito. Wala kang matatakbuhan para manalo, kundi si Lord. Kapit lang sa Panginoon talaga. Pag nakakapit ka na kay Lord, nandyan ka na kay Lord, tsaka ka lang magtatagumpay sa demonyo, then resist the devil. Ang dami niyang ipapasok sa utak mo, sa emosyon mo, lahat yan. Ipararamdam niya sa'yo. Yung dating kagagawan mo na ng mga pagkakamali at mga senyalis ng burnout, palalakihin pa niya yan. Kaya pag hindi ka nag-ingat at pinabayaan mo na makinig sa bulong ng demonyo, papunta ka sa depression.